Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Gising na po mga kababayan. Sanayin natin na maaga nga sinisimula ng araw. Sabi nga nila, iba ang energy ng taong maagang gumising. Kaya naman to have that energy, bumangon na po tayo and start your day with us. Pwede nyo rin po kaming mapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. At ito po mga kababayan, isa sa mga sikat na fiesta sa bansa ay ang Panagbenga Festival. Ito ang taunang flower festival na ginaganap sa City of Pines, Baguio City. Ang salitang Panagbenga ay mula po yan sa Kankanaey term na ang ibig sabihin ay season of blooming. Dito sinasalamin ng Baguio at Cordillera ang mayaman nilang kasaysayan, tradisyon at kultura. Isa na rin po sa maituturing tourist spot ang Baguio City, especially during the month of February. Nagsimula ang tradisyon na ito sa pangunguna ni Damaso Banguet Jr., isang abogado at managing director ng Camp John Hay. At agad naman na inaprubahan ni Victor Lim ang nakaraang chairman ng Bases Conversion Development Authority. Kasama po sa naging desisyon na ang Flower Festival ay gaganapin tuwing buwan ng Pebrero. At nito lamang pong February 1 ay nagsimula na nga po ang month-long celebration ng Panagbenga Festival. Matapos po ang opening ceremony, sinabayan naman ito ng street dancing parade competition mula po yan sa iba't ibang elementary schools. And from February 2 to 14, namulaklak naman po ang Lake Drive Burnham Park dahil sa ongoing Baguio Blooms Exhibition and Exposition. Magpapatuloy rin po yan until February 15 at sasabayan rin ito ng mga ilan pang events gaya ng handog ng Panagbenga sa Pamilya Baguio, Let 1,000 Flowers Bloom, Panagbenga 2015 Kite Flying Challenge at ang Panagbenga Variety Show and Fireworks Display. Sa mga kababayan po natin na nagnanais maging bahagi ng Flower Festival, narito naman po ang asahang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Base po sa datos ng Pag-asa, simula ngayong alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, asahan po natin ang pagkakaroon ng mga occasional rains o yung panakanakang pag-ulan. At posible nga po na maaaring dala pa rin ito ng northeast monsoon o hanging amihan na umiiral pa rin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po sa mga dadalo, wag po natin kaliligtaan ang pagdadala ng payong. At bukod po dito, alamin naman po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Ang sunrise po natin 6:23 ng umaga at ang sunset naman po natin 5:57 ng hapon. Samantala, ang moonrise naman po natin ay 7:48 ng gabi at ang moonset po natin 7:36 ng umaga at yan po ay nasa 97% illumination. Sa ating phase of the moon, mga kababayan, matapos nating masaksihan ng full moon phase, ang kasunod naman nito ay ang waning gibbous phase. Ibig sabihin, sa ganitong pagkakataon po ay past full na ang buwan pero more than half lighted pa rin. Nagpapakita po ang waning gibbous moon sa pagitan ng sunset and midnight. At mamayang gabi po, yan ay nasa 95% illumination. Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of Nambia. Ang high tide po natin ay yan po ay nasa 0.92 meters at 11:42 ng gabi at ang low tide po natin ay nasa negative 0.02 meters at mamayang 6:39 ng umaga. Marami pang dapat abangan sa pagbabalik ng Panahon TV.